Mga kamisyon, magandang araw. At patuloy tayo nagbabasa ng salita ng Diyos ngayong umaga. At meron ako isang naisip na katanungan at gusto ko ring ibigay itong katanungan sa inyo. I believe lahat ng tao o may mga tao na nagtatanong nitong katanungan na to. Si Jesus ba ay isang Diyos? Alam niyo po, kung babasahin natin ang world history, no, maraming nag-credit na si Jesus Christ ay nag-exist, na nakita, maraming naka-witness na nakita na nag-exist siya sa mundo. Maliban doon sa mga gospel na naisulat niya, no, sa Bible, sa New Testament, maraming nakasaksi na itong Jesus na ito ay pinako, pinahirapan ng mga sundalo ng Roma at namatay sa krus ng Kalbaryo at pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay. So, kung tatanungin natin, isa ba siyang tao? Doon sa sinasabi ko, I think isa siyang tao. Kasi, nung sinuntok siya, nung sinaksak siya, lahat nagdugo, namaga. Alam mo yon? At higit sa lahat, namatay. Yun ay isang katibayan na siya ay isang tao. Pero yung katanungan na, siya ba ay Diyos? Maraming tao hindi kayang sagutin yan. Pero alam nyo, good news. Kasi merong sagot ang salita ng Diyos patungkol dyan. Hayaan mong basahin ko sa iyo, kamisyon. Sabi sa Hebreo, o sa English sa Hebrews, chapter 1, sabi dito, nung una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. At ang tinutukoy nga po dito, walang iba kundi si Jesus Christ. Sa pamamagitan ng anak ay nalikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niya linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel. Tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila, sapagkat kailanmay hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Doon pa lang sa mga binasa natin, pinakita doon na si Jesus Christ ay higit kaysa sa lahat ng mga anghel. Ituloy po natin. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino mang anghel, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Verse 6, at nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kung sinasabi po ng Biblia na ang lahat na anghel ay dapat sumamba kay Hesukristo, sino pa ba naman tayo mga tao? Nararapat lang tayo mga tao, sinabi ng Bible, dapat din sambahin natin si Jesus Christ. Kung ako tatanungin, ang dami naman diyang Diyos, Bert, bakit mo nasabi na si Jesus Christ lang yung tanging daan? Maliban sa sinabi niya sa kanyang salita, I am the way, the truth, and the life, no one comes to the Father except through me. Ito lang naman yung prinsipyo ko at ito yung pinaniniwalaan ko. Yes, maraming Diyos na sinabi ang mundo, pero hindi sila nagbayad ng aking kasalanan. Si Kristo Jesus, siya lang ang nagbayad ng aking mga kasalanan. Pumunta rito sa lupa para mamatay sa aking mga kasalanan. At hindi lang yun. Siya ay nabuhay muli upang patunayan na yung sinasabi niyang buhay na walang hanggan ay kaya niyang patunayan. Ikaw, sino sa'yo si Jesus? Pag-isipan mo yan, mga kamisyon. Ito ay isang maiksing paalala mula kay Kuya Bert.